Maayong gabi o karong gabi una magatuon kita sa pulong sa Ginoo dinhi sa John chapter 14 verses 1 to 6 kung saan ang verse 6 ay isa sa well-known mga passage sa New Testament Bible na nagdeklara ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang kaugalingon mahitungod sa dalan paingon sa Amahan. So ginataytulan ko kini sa The Stairway to Heaven, kanta sa Led Zeppelin, pero ang Stairway to Heaven, ang tinuod nga Stairway to Heaven ay ang atong Ginoong Hesukristo. Isip mga Kristohanon, daghang mga saad nga gihatag ang atong Ginoong Dios kanato. Usa na niana mao ang kasulbaran sa atong mga problema. So kung doon naman tayo mga problema, doon na siya ay mga saad, promises in the Bible, in His written word, nga kini ay atong pagasandigan. Matud pa sa John chapter 14 verse 1, nining higayuna ang iyang mga disciples ay medyo naguol sila dahil nagdeklara, gisultihan sila sa atong Ginoong Kristo nga mobiya na siya nining kalibutan na o mupaulit na siya ngadto sa Amahan. John chapter 14 verse 1 mao ning giingon, "Og mingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol. Salig kamo sa Dios o salig usab kamo kanako." Nganong giingon niya, matud ko pa kanina. Karon lang nga naguol ang iyang mga disciples niini dahil mubiya na siya kanila. Iya nang pagabiyaan ang iyang mga disciples. So, unsa ba ang solusyon kung ang usa ka tawo anaa sa mga problema, sa mga kagul-anan? Siya ay mosalig lamang sa atong Ginoong Dios o sa atong Ginoong Hesukristo. Munang atong gibasa karon, John chapter 14 verse 1. Mingon si Jesus kanila, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. Mubasa usab kita sa Old Testament sa proclamation sa Dios Amahan sa katawhan niyang Israel. Sa Isaiah chapter 12 verse 2 mao ning iyang gingon, ang Dios maoy nagluwas kanako. Busa mosalig ako kaniya og dili mahadlok. Kay ang Ginoong Dios maumay akong kusog og panalipod og siya ang akong mangluluwas. Kini deklarasyon ni propeta Isaiah nga nagasalig siya sa atong Ginoong Dios, busa dili siya mahadlok. So ang pagsalig sa Ginoo ay makapawala sa kahadlok. Tinuod nga pagsalig ngadto sa atong Ginoong Dios. Kung ang usa ka tawo mosalig sa atong Ginoong Dios, dili siya mahadlok. O vice versa, kung siya ay mosalig sa atong Ginoong Dios, dili siya mahadlok. Muna nga, unsa ba ang solusyon kung ang usa ka tawo anaa sa mga problema? Kailangang mosalig siya sa atong Ginoong Dios, kinasing-kasing gayod. Mao na ang gingon sa atong Ginoong Kristo o gingon usab sa Dios Amahan o gideklara ni propeta Isaiah sa iyang pagsalig ngadto sa atong Ginoong Dios. Unsa ang giingon dinhi sa Ginoo para dili mahadlok? Mosalig kaniya. Mosalig kaniya. John chapter 14 verse 2, dahil mo ni ang atong passage, John chapter 14 verses 1 to 6. Sa verse 2, mideklara dayon ang atong Ginoong Dios o Ginoong Hesukristo matapos siyang mihatag og solusyon sa kahadlok or kaguol sa iyang mga disciples. Matud pa niya sa verse 2, sa balay sa akong Amahan adunay daghang mga lawak, og moadto ako aron magpag-andam og dapit alang kaninyo. Sa English ni, in my house, in my Father's house are many mansions. So kung sundo nato ang translation sa King James English version, ang mga lawak sa balay sa iyang amahan, ang mga kwarto sa balay sa iyang amahan ay parehas kadagko sa mansyon. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Isa sa mga reason nganong mubiya ang atong nganong biyaan sa atong Ginoong Kristo ang iyang mga disciples 2,000 years ago para pag-andam sa lugar nga ilang mapuy-an. Og sumunod niini, kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Sumuandam siya. Kinsa bay gisultihan dinhi sa Ginoong Hesus? Matud ko pa kanina lang,
ang iyang mga disciples. Sa Binisaya, ang iyang mga tinun-an, ang iyang mga learner nga mga tao nga mahitungod kaniya, nagatuon nga ang mga tao nga nagatuon mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Disciple, tinun-an. Asang dapita ba ang balay sa amahan sa Ginoong Hesus? So asang dapita ba? Sa langit siyempre. Sa langit ang balay sa Diyos Amahan. Dunay kanta ni Ana, ang karaang kanta nga, sa balay sa akong amahan, sa balay sa langit, na ang langit nagasidlak-sidlak. So unsa bay purpose sa Ginoong Hesus pag-adto niya sa balay sa iyang amahan? Para iandam kitang mga Kristohanon sa lugar nga atong mapuy-an, inighawa na nato nining kalibutana. Inig uli o kuhaon na sa atong Ginoong Dios ang hinulaman natong kinabuhi ay naadayon makasiguro kita nga may Pinoy-anan kita nga giandam sa atong Ginoong Hesukristo. 2,000 years ago, ang atong Ginoong Hesukristo nagsaad sa iyang mga tinun-an, sa iyang mga disciples more than 2,000 years ago. Og ang iyang pagsaad mahumandaw niya andam ang atong mga Pinoy-anan, siya ay mubalik niining sa kalibutan para pagkuha sa iyang mga tinuan sa lahat ng mga matinud-anon nga mga Kristohanon. So, kung atong tanawon ang mga architect, mga engineers, kung sila ay mubuhat og building, halimbawa dagko nga mga building, halimbawa SM, kung sila ay mubuhat nini with mga tao nga mutabang kanila sa pagbuhat sa niana nga building, ay moabot og tag 5 years, 6 years, ay makumpleto ka na nga building. Ang mga engineers, bisag sila ay inhinyero or engineers, ay limitado ang ilang abilidad sa pagbuhat og building. Ang atong Ginoong Hesukristo nga unlimited ang iyang abilidad ay more than 2,000 years ago, ug wala paghihapon niya mahuman pag-andam ang atong mga Pinoy-anan. No wonder kung atong basahon ang Book of Revelation, didto gipakita sa atong Ginoong Dios kung unsa ang hulagway sa lugar nga giandam sa atong Ginoong Hesukristo. Nga karsada pa lang daw ay pure gold na, white as crystal. Pure gold nga white as crystal, matod pa dito. Kalsada pa lang naa. So, munang giingon sa John chapter 14 verse 2, reason kung nganong reason sa pagbiya sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang mga tinun-an para iandam kitang mga Kristohanon sa lugar nga atong mapuy-an, inig hawa na nato nining kalibutan na, inig graduate na nato nining kalibutan na. Kung kuhaon na ang pinahulaman nga kinabuhi sa atong Ginoong Dios, kuhaon na niya kini, simpre mamatay kita. Ang atong lawas ay mamatay, pero ang atong espiritu o sa panahon sa iyang pagbalik dinhi, ang atong lawas ay bayluan niya og glorified body para makauban niya sa lugar nga iyang giandam kanato. John chapter 14 verse 2, sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili kunta kamo sultihan niini. So unsa ba ang larawan niining lugar nga giandam sa Ginoong Hesus kanato? Walay makatupong sa pagkapatsada. Siyempre, ang atong Ginoo nagud ang nag-andam niini. More than 2,000 years, wala pa nahuman. So, walay makatupong sa kapatsada sa lugar nga giandam sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang mga hinigugma nga mga Kristohanon. O kini mabasa nato sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Matod ba dinhi sa 1 Korinto chapter 2 verse 9, apan sumala sa ginaingon sa kasulatan, matod pa ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Korinto. Apan sumala sa ginaingon sa kasulatan, wala pagayoy nakita, nadungog o kaha, nahuna-huna ang taong angay ikatandi ngadto sa mga giandam sa Dios alang sa mga nahigugma kaniya. Kauban na niani ang mga spiritual things nga giandam sa atong Ginoong Dios nga wala pa mo sulod sa atong hunahuna.
wala pa nato madungog ni makita man ang kapatsada sa giandam sa atong Ginoong Kristo kanatong mga matinud-anon nga Kristohanon. Pag sinabi kong matinud-anon nga mga Kristohanon, submissive kita sa katbubuton sa atong Ginoong Diyos, sa atong Ginoong Kristo through His written word, dahil di lamang sa iyang written word nato mabasa, mahibalaan kung unsa ba ang kalooban, unsa ba ang kagustuhan sa atong Ginoong Diyos nga dapat natong sundon o dapat nga mo-submit kita. Dugang ang mga passages nga gipakita sa atong Ginoong Diyos, sa atong Ginoong Kristo sa lugar nga giandam kanatong mga Kristohanon, Revelation chapter 21 verse 18. Matod pa dinhi. Haspi ang parel niini og lonsang bulawan ang tibuok syudad og tin-aw kini sama sa kristal. Sumauni ang lugar nga giandam sa atong Ginoong Kristo. Haspi ang mga parel, dunay mga parel, ambot lang anong gibutang parel. Haspi ang parel niini og lonsang bulawan, pure gold ang tibuok syudad. Munang nagasidlak-sidlak dahil pure gold. Og tin-aw kini sama sa kristal, white gold. Mahal ra ba kayong white gold? Mao ni ang mga butang pakamatyan sa mga tao nining kalibutan na ang kining mga bulawan, kwarta, pero dito sa langit pinoy-anan kini sa iyang mga pinili, sa mga tinuod nga Kristohanon. Verse 21 ng Revelation chapter 21 verse 21. Ang 12 ka pultahan perlas, kaya ang matag pultahan gibuhat gikan sa usa ka dakong perlas. Ang karsada sa syudad purong bulawan og tin-aw sama sa kristal. So grabe no. Tin-aw sama sa kristal sa kristal ang kalsada pa lamang. Ang atong ginahatagan og pinaka-importante sa atong kinabuhi mga bulawan nining kalibutana dahil mahalaga kaayo ni siya, dako og presyo, pero dito sa langit tunob-tunoban lang nato kini. Ang bulawan sa langit ay espalto lamang. Ang bulawan din sa kalibutan ay espalto lamang ngadto sa langit. Dunay usa ka istorya nga dunay usa ka businessman nga nakaadto, nakasilip sa langit. Kini nga businessman ay ang iyang giatupag dinhi sa kalibutan ay ang iyang business gyud. Wala siya pakialam sa mga spiritual things. Busa tan-aw nato ang usa ka istorya. Dunay usa ka businessman nga namatay og nakaadto sa pultahan sa langit. May dala-dala kini nga nakasulod sa usa ka sako. Nanuktok siya o giablihan usab siya ni Peter dahil kini ay muni ang kultura sa langit nga si Peter ang nagabantay daw. So, siyempre, sunod na sa kultura, giablihan siya ni Apostol Peter, businessman, musulod na ako sa langit. Peter, mitubag si Peter, dili man ka dinhi sir, kay ang imong focus samtang atoa ka pa sa kalibutan, puro negosyo raman, ug wala kanay panahon sa espiritual nga mga butang. Pero ipasilip lang kita sa sulod sa langit kung unsa ang sulod sa langit. Sa dihang nakita sa businessman ang sulod sa langit, nabighani kini pag-ayo or na in love kaayo siya sa langit. Businessman, matod pa sa businessman, doon na ako'y mga gold ni anang sako, niining sako nga akong gidala. Ihatag ko kini kanimo, Peter, kung pasudlon mo lamang ako. So, dahil siya ay businessman nga mahilig sa under the table, nga kasagara mauna ang mga gahimuon sa mga businessman, businesswoman, para makakuha og dagkong negosyo, tagaan og under the table ang mga trabahador nga nag-asikaso para makuha nila kini sa gobyerno. So, unsay gingon ni Peter, wala mo ba di ay makita, sir, nga ang dalan pa lamang dinhi sa langit pure gold na? Espalto lamang ang gold nga imong gidala dinhi sa langit nga gatunob-tunoban sa kataga dinhi. So, makita nato dinhi nga ang gapakamatyan sa mga tao nga pinakaimportante sa ilang kinabuhi sa kalibutan, gatunob-tunoban espalto lamang ngadto sa langit. John chapter 14 verse 3. Og kung atuan ako didto og makaandam nagdapit alang kaninyo,
mubalik ako og kuhaon ko kamo aron bisag asa ko atua usab kamo. So muning promise sa atong Ginoo Kristo sa tanang mga Kristohanon, kung mahuman na siya andam sa lugar nga iyang giandam para sa mga matinud-anon nga Kristohanon, matud pa niya dinhi, mubalik ako og kuhaon ko kamo aron bisag asa ko atua usab kamo. So muning patsada nga promise sa atong Ginoong Kristo, ang iyang pagbalik nining kalibutan na ang iyang second coming para kuhaon ang tanang mga Kristohanon, ang mga patay iyang pagabanhawon og ang mga buhi ilisdan niya og glorified body para makasulod sa iyang langit. Muna nga ang second coming, ang pagkuha sa mga Kristohanon, matinud-anon nga mga Kristohanon, og ang pagpanis, pagsilot sa mga tao nga wala mo ila kaniya. Physically silutan ang mga tao nga wala mo ila kaniya, og pagkatapos niya ni spiritually mamatay sila hangtod sa kahanturan o silutan sila hangtod sa kanturan sa lake of fire. So, kanus ba mahitabo kining saad kanato sa atong Ginoong Hesus sa iyang second coming? Ang second coming sa Ginoong Hesus mao ang fulfillment sa iyang saad mahitungod sa langit nga iyang giandam para sa matinud-anon nga mga Kristohanon. Ang second coming mao ni ang blessed hope sa mga Kristohanon dahil makasama na nila ang atong Ginoong Dios nga puno sa grasya, puno sa mercy, puno sa maayong butang. Samtang ang mga dili mga Kristohanon matagamtaman nila ang kapungot sa Dios o dili na nila makita ang grasya, ang pagkamaayo, ang pagkabuutan sa atong Ginoong Dios dahil mahilayo sila sa presensya sa atong Ginoong Dios. John chapter 14 verses 4 to 5, nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan. So muning giingon sa atong Ginoong Kristo sa kanyang mga tinun-an nga nakabalo na mo kung paano pag-adto sa balay sa akong amahan. Muuna lamang ako dito. Balikan ko din kamo. Verse 5, apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon busaon saon man namo pag katultol sa dalan. So si Tomas mauning ang scientific nga disciples o apostles sa atong Ginoong Kristo. Dili ni plastic siya. Dahil wala siya nakahibalo kung unsa ang dalan nga giingon sa atong Ginoong Kristo, nangutana siya sa atong Ginoong Kristo. Matod pa niya, wala siya magkunwari nga nakabalo na siya kung dili practical kini sa Tomas. Matod pa niya, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan paingon sa balay sa imong amahan. Muna nga this is si Tomas ay tungod ni Tomas nahibalaan nagdeklara ang atong Ginoong Kristo sa dalan paingon sa amahan. Wala magkunwari si Tomas nga nahibalaan niya ang dalan paingon sa lugar sa Dios Amahan, busa nangutana din siya mahitungod niini. John chapter 14 verse 6 ang tubag sa atong Ginoong Kristo sa pangutanan ni Tomas. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. So walay makaadto daw sa langit kung dili pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Na ay false teacher man yun ni kay na false teacher nga dinhi sa Mindanao nga nag-ingon siya nga siya ang dalan paingon sa amahan sa tanang mga Gentiles o dili Hudiyo, dahil ang dalan si Jesus Christ lang daw ang dalan paingon sa amahan sa mga Hudiyo, pero sa mga dili Hudiyo giangkon niya kini nga siya ang dalan ngadto sa amahan. O para makaadto sa langit kinahanglan magpa-register sa kaniya para sigurado makaadto sa langit sa taga Davao ra ba ni siya. So kuyaw sa unsang paagihan nga ang Ginoong Hesus man ang mahimong dalan paingon sa amahan, dahil siya ang dalan, dili ni literal gyud, dahil unsaon man nato paghimong nga dalan ng atong Ginoong Kristo. So this is a figure of speech. Mahimong dalan sa usa ka tawo ang Ginoong Hesus ngadto sa amahan kung mutuo siya og paharion niya sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoong Hesus
sa iyang pagkatao. So muna ang susi, ang dalan, muna ang susi kung paano mahimong dalan si Jesus Christ sa tanang tao nga gustong moadto sa lugar nga giandam niya. Mutuo og mudawat sa paghari sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao. Munang giingon ni sa atong Ginoong Jesucristo sa Matthew chapter 16 verse 24, kung wa ko nasayo, nga kung gusto mong mahimong, if you want to be my disciples, you must deny yourself. So kung gusto mong mahimong akong tinunan, i-deny ang imong kagustuhan, kaugalingong kagustuhan, kontra sa akong kagustuhan. Ang imong sundon ang akong kagustuhan, matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, og dili ang imong gusto, ang akong gusto. Muna nga, kung ang usa ka tawo mahimong disciple sa atong Ginoong Jesucristo, ma-transform siya according sa gusto, according gayon sa hulagway nga gusto sa atong Ginoong Jesucristo. Muna nga lisod nga sayon dahil na ay tabang sa Espiritu Santo. Muna nga nag-ingon ang atong Ginoong Jesucristo sa Matthew chapter 7, matod pa niya, ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ay masikip. Piot ang dalan paingon sa kinabuhing dayon dahil dili mo sundon ang imong kagustuhan kung dili ang kagustuhan sa atong Ginoong Dios o sa atong Ginoong Jesucristo. Luag daw ang pultahan or dalan ngadto sa kapahamakan sa impyerno nga naman dahil ang ilang gusto mao ilang masunod. So, muna ang kalainan, muna ang tinuod nga Christianity. Ang tinuod nga Christianity ay dili easy life, kung dili kinabuhing pagsunod sa kagustuhan sa atong Ginoong Hesukristo. Gitagaan niya ang bawat isa, bawat tao gitagaan niya og pagpipili. Asa ka mosulod sa luag nga dalan o sa masikip nga dalan nga ang tumoy niini ang kinabuhing walay katapusan kauban ang atong Ginoong Hesukristo, ang atong Ginoong Dios. Muna nga sa John chapter 3 verse 16 makita nato dinhi unsa ka importante ang pagtuo. Matod pa dinhi kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, unsay gihigugma sa Dios ang mga tao sa kalibutan nga iyang binuhat. Mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga si bisan kinsa nga motuo kaniya. Paano niya gihatag ang iyang bugtong anak nga mao si Jesus Christ para luwason ang mga makasalanan nga tao pinaagi sa kamatayon dito sa krus na sa Kalbaryo, nga mutuo sila sa atong Ginoong Jesucristo ug mudawat sa paghari sa atong Ginoong Jesucristo. Mao na nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. Ang bugtong anak nga si Jesus Christ ay nagpakatao 2,000 years ago para himuon ang kaluwasan nga giandam sa amahan. Ang kini nga kaluwasan ay matod pa ni Apostol Paul ay dili baratuhon kung dili kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga aron nga si bisan kinsa gihatag niya ang iyang bugtong anak si Jesus Christ, aron nga si bisan kinsa nga motuo kaniya kay Jesus Christ dili malaglag kung dili malaglag ngadto sa kalayo sa impyerno, kung dili makaangkon hinuon og kinabuhi nga walay katapusan. Unsa kini ang kinabuhi nga walay katapusan? Mao ni ang kinabuhi kauban ang Ginoo nga wala nay problema, wala nay kasakit, wala nay luha, wala na tanan, bag-o nang tanan dahil kaubanan nato physically ang atong Ginoong Dios. So ang atong Ginoong Jesucristo mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi kaniya. Meaning, Jesus is the path, siya ang dalan, the road, and the bridge that connect the gulf of sinful humanity and holy divinity. Makasalanan nga sang katauhan, ngadto sa mo'y mag-connect, ngadto sa holy nga Dios, balaan nga Dios, holy divinity. Jesus never say, wala mo ingon ang atong Ginoong Jesucristo. Jesus never say, I show you the way. Akong ipakita kanimo ang dalan. Or I am one of the way. Ako ang isa sa mga dalan. Or I open you the way. He said, I am the way. Wala na'y laing pang dalan kundi siya lamang exclusive na siya lamang ang dalan.
ang atong Ginoong Kristo. We may direct a person to his destination, giving him careful and detailed instruction as to how to get there. We may supply a person with a map which gives him a route and with a careful description of it. Pwede natong mahatagan siya og mapa, i-direct nato sa iyang destination in sa detalyado nga instruction gayud kung paano siya makaabot sa langit. But even with the most careful instruction and even with the best of maps, a person may still get lost. Pwede gyapon siyang mawala. Best of all is to say to the person, I know the way, come with me, and I myself will take you there. So yun ang pinaka-the best. Ubanan kita ni anang tawhana kung paano mo abot ni anang lugara para mawala na ang duha-duha nga mapapag kita. Jesus is the way. Ubanan kita sa atong Ginoong Kristo dahil siya mismo ang dalan ngadto sa Amahan. Pinaagi lamang sa pagdawat sa paghari sa atong Ginoong Kristo sa atong pagkatao og mutuo kaniya ngang buti pasabot ang tanan niyang gisulti nga nasa written word tuuhan nato og i-apply nato sa atong kagalingon so that there will be transformation in our life. Then the last possibility of losing the way is gone. For that person become the way. Si Jesus ang atong dalan. Jesus is the way in whom no man can fail to find his way into the presence of God. Sa unsang paagiha nga kamatuoran man ang Ginoong Hesus, kay matod pa niya, I am the way, the truth, kamatuoran siya. Kamatuoran ang Ginoong Hesus kay ang tanan niyang gipamulong puro man kamatuoran og walay bakak. Matod pa ni Apostle Peter to the Christians of Asia Minor sa 1 Peter chapter 2 verse 22 batungkol sa atong Ginoong Kristo, matod pa niya, he committed no sin and no deceit was found in his mouth. Bisang bakak man lang, panglilin lang, dili wala makasulti niini ang atong Ginoong Kristo. Munang wala siya magkasala. He committed no sin. Munang siya lamang ang bugtong mangluluwas nga makaluwas sa mga tao dahil siya nga mangluluwas ay wala makasala. Ang tanang mga tao ay nakasala. Si Jesus Christ lamang nga Diyos nga nagpakatao nga wala makasala. Unsay buti pasabot nga si Jesus ang kinabuhi? Si Kristo ang source sa atong kinabuhi. Sa kinabuhi. I am the way, the truth, kamaturan si Jesus Christ, and the life. Siya ang kinabuhi nagikan kaniya. John chapter 1 verses 3 to 4, matod pa dinhi, pinaagi kang Hesus, gibuhat sa tao, gibuhat sa Dios ang tanan og walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. So walay creation sa atong Ginoong Dios nga na-create kung wala ang atong Ginoong Kristo. Dunay religion nga created lang daw si Jesus Christ. So magsumpaki nini nga passage sa John chapter 1 verse 3. Kay matod pa din sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kang Hesus gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Diha sa pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Jesus is the life which humanity intend to target its goal. Unsa ang requirements nga gihatag ang Ginoo para makaadto sa lugar nga iyang giandam? Mutuo sa Ginoong Hesus og parion siya sa imong kinabuhi. Deny yourself and the desire of the Lord Jesus Christ munang imong i-follow. Ikaduha, tumanon ang iyang teaching nga mao ang kamatuoran og magpadayon niini kay mo resulta kini sa kinabuhing dayon. Tumanon ang iyang teaching, padayon kay mo resulta kini sa kinabuhing dayon. Jesus is the way was a means of reaching the Father. Balikon ko, Jesus is the way was a means of teaching the Father.
Jesus is the truth, define the righteous standard of the way. Pinaagi kay Jesus Christ dahil siya ang kamatuoran, gidefine niya ang standard, ang pagkamatarong nga standard sa maong dalan sa paingon sa amahan. Jesus is the truth, define the righteous standards of the way. Jesus is the life, is the prize to everyone who get to the Father. So mao ni ang premyo, mao ni ang crown sa tanan nga makaadto sa amahan. Without the way, there is no going. Without Jesus Christ, there is no going. Without the truth nga mao ang atong Ginoong Jesucristo, there is no knowing. And without the life, there is no living. Muna nga ang ayan lamang nga ideklara sa atong Ginoong Jesucristo dahil siya ang Diyos nga nagpakatao nga siya ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung di pinaagi kaniya. Jesus is the only way and there's no other way. Wala nagilain. Dili siya isa sa mga dalan kung dili He is the only way and there is no other way. Proverbs chapter 14 verse 12, ang dalan nga gituohan mong husto, ang dalan nga gituohan mong husto, usahay muhatod kanimo ngadto sa kamatayon. Kung ang atong pagasundon, ang atong Ginoong Jesucristo lamang, wala gisipyat. Walay tsamba-tsamba sa usa ka tawo nga gustong muadto sa lugar nga giandam sa atong Ginoong Jesucristo. Detalyado nga naghatag ang atong Ginoong Jesucristo sa pamaagi kung paano siya makaabot sa amahan. Himuon lamang niya ang atong Ginoong Jesucristo ayon sa gideklara sa atong Ginoong Jesucristo, siya ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung hindi sa pamamagitan niya o pinaagi kaniya. So dinhi lang kita kutob mga sa tanan nga nagatan-aw niini, og salamat sa inyong pagtan-aw niini nga pagtulunan dinhi sa Facebook o sa YouTube usab sa akong personal channel, Edwin Macahilos nga personal channel. Just click my personal channel sa YouTube and you can see makita nimo kini nga pagtulunan. Panalanginan kamo sa Ginoo sa tanan nga nagatan-aw ug magatan-aw panini. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Ug ang tanang mga anak sa Dios magaingong Amen, amen, and amen. Maayong gabi sa tanan, from Cagayan de Oro to the utmost of the world. Oy, naghina akong connection. Ayaw mo pa ng connection. Slow connection. Bye-bye!